Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay sasamba sa Panginoon sa oras na ito. Amen. So magandang umaga po sa lahat ng nanonood at manunood. Amen. Patuloy po tayong sasamba sa ating Panginoon sa umagang ito. Kaya i-prepare po natin yung mga puso po natin para po sa salita ng Panginoon. So bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat sa oras na ito, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, sa iyong awa. Salamat po ng marami, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Ikaw yung Diyos na lagi nagsasalita, kumakausap sa amin, Diyos na laging nagpapahayag ng mga kabutihan, mga kapahayagan, mga propesiya sa araw-araw naming buhay. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Patuloy mong buksan ang aming spirito ng kaunawaan, spirito ng pangunawa, karunungan, kapahayagan sa umagang ito. At patuloy kang maluwalhati sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ko rabashi, yarabakandaraki, yarabaha, yarabaki, yarabasanda, yaraki, yarabasanda, yaraki, yarabasanda, yaraki, yaraha. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong mga anak sa umagang ito. Niluluwalhati namin ang kadakilaan ng iyong salita, Panginoon. Lord, we honor your words this morning at salamat sa banal na spirito na dakilang tagapagturo namin sa umagang ito. Salamat, banal na spirito, na ikaw ang dakilang aming tagapagturo. Tuturuan mo kami sa umagang ito at mananatili ang katotohanan mo, ang kapahayagan mo ay patuloy na darating sa pinakamatabang bahagi ng puso ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, we thank you. We honor you this morning, O Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord God. So, prepare nyo po yung communion nyo. Amen. Magko-communion po tayo every Sunday. May communion tayo. Amen. So, ngayon po, balikan po natin yung ating propesya this year. Sabi natin, 2026 is the year of takeover. Amen. Sabi po natin, last 3 weeks, ayun, sabi po natin nung una, be consistent to your intimacy and in communication with God. Amen. Radical obedience with God and radical faith with God. At ngayon po, pag-uusapan naman po natin, amen, para maka-take over po tayo this year, amen, be consistent in the spirit of humility. Amen. Maging consistent po tayo sa espiritu ng kababaan o ng kapakumbabaan. Amen. Sabi po ng 1 Peter 5, basahin po natin yan, 1 Peter 5. Kung mayroon po kayong Biblia, samahan niyo po ako. Amen. Thank you, Lord. Puntahan po natin 1 Peter 5. Sabi diyan, gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Sa Tagalog po babasahin ko yung verse 5. Sabi po diyan, likewise, you younger, submit yourselves unto the elder. You, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Amen. So, makikita po natin dito sa verse 5. Amen. Sinasabi lang po diyan, ang Diyos po ay sumasalangsang sa mga palalo o mapagmataas. Amen. Sumasalangsang siya sa mapagmataas o prideful spirit. Amen. O kaya yung proud na tao. Amen. Sumasalangsang po ang Panginoon. Hindi po nais ng Panginoon. Sabi niya,
siya ay sumasalangsang sa mga palalo o mapagmataas o yung nagmamalaki sa kanyang sarili. Amen. Pero sabi diyan, datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen. So, meaning hindi nais ng Diyos na mamuhay sa pagmamataas dahil hindi yun ang nature ni God. Amen. Hindi po nais ng Diyos mabuhay tayo sa kataasan. Amen. For example po para mapakita po natin yung humility before God. For example po, nagbibigay ako. Example po yung salvation. If you acknowledge you are a sinner, yun po ay tanda, amen? Yun po ay tanda ng spirito ng humility, amen? Yun po ang example ng mayroong kababaang puso before the Lord, amen? If you acknowledge Him, amen? O you acknowledge na kailangan mo ang tagapagligtas, amen? At kung ina-acknowledge mo na ikaw ay nagkasala o ikaw ay makasalanan, amen, meaning ito po ay tanda ng humility before God. Ina-acknowledge mo na nagkasala ka, kailangan mo yung kapatawaran. So, ibig sabihin po, meron kang humility before the Lord. Amen? So, yun po ang nais po ng Panginoon sa verse na ito. Kaya sabi diyan, datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sino daw po ang binibigyan ng favor ni God, binibiyayaan ng Panginoon? Yung mga mapagpakumbaba sa harapan po niya. So, isang example po natin na binigay ko ngayon lang, yung salvation. Kaya po tayo naligtas because we acknowledge we need God, we need Him, we need His forgiveness. Amen? So, yun isang example po ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kasi po, yung prideful spirit, kasi sabi dyan, hindi daw masaya ang Panginoon or hindi niya nais na maging mapagmataas tayo sa harapan niya. Isang example naman ng mapagmataas before the Lord, parang sinasabi mo, I don't need God. Parang hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang tawag po doon, spirito ng kataasan. Amen. At hindi po makagagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kapag mayroon po tayo ng spirito ng kataasan. Kaya nga sabi po ng verse na binasa natin, datapwat, sabi diyan, ito, babasahin kong muli. Sabi niyan, and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth grace to the humble. Nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, yun po ang nais ng Panginoon. Amen. Para makatake over ka this year, amen, nais po ng Panginoon, manatili kayo, be consistent in the spirit of humility. Amen. Be consistent in the spirit of humility. Kaya sabi diyan ng verse 6, sabi niya, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. Anong ibig pong sabihin nito? Ibig sabihin, naniniwala ka, may paniniwala ka sa kanyang mga salita. That's the sign of spirit of humility because you believe God. You believe in His Word. Amen? That's the spirit of humility po. Amen? Yun po ang tanda ng kapakumbabaan before the Lord when you believe to His Word. Kapag pinaniniwalaan mo na, oo nga, Lord, salamat. Ikaw ang aking tagapagligtas. Lord, salamat. Ikaw ang aking manggagamot. Lord, maraming salamat. Ikaw ang aking kaligtasan. Meaning, you have faith in His Word. If you have faith in His Word, amen, lumalakad po kayo sa spirit of humility. Amen? At yun po ang nais ng Panginoon. Kaya po, anong sabi dyan ng salita, ng verse 5, babalik-balikan lang natin to, no, para matanim po. Sapagkat ang Diyos, datapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Amen? Ano po ang resulta when we humble ourselves before the Lord o when we walk in the spirit of humility?
Ano po ang kasunod po nun? Sabi diyan, bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Bibiyayaan ka ng Diyos. Amen? Kaya pagdating sa verse 6, tingnan niyo po, kaya't kayo'y magpakumbaba, inulit-ulit sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. God will lift you up, or He will exalt you in due time. Amen. Itataas ka ng Panginoon. Hindi mo itataas ang sarili mo, kundi sabi dyan, ang Panginoon mismo ang magtataas sa iyo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, if you are walking in the spirit of humility, victory is yours. Amen. Mararanasan mo ang katagumpayan araw-araw ng iyong buhay. Amen. Di po ba gusto natin laging victory? Amen. Laging may tagumpay sa lahat ng problema, sa lahat ng mga sitwasyon. Gusto po natin, nagtatagumpay tayo. Alam niyo po ba ang susi doon para magtagumpay po tayo everyday? Amen. Be consistent in the spirit of humility. Amen. At dahil doon, sabi ng Panginoon, He will exalt you in due time. Promise po ni God to. Amen. Pangako niya to. Siya mismo, hindi ibang tao, hindi kung sino man, asawa mo, anak ko, magulang ko, hindi sila ang magtataas sa'yo. Yun ang sabi po dito, ang linaw ng verse. Sabi niya, verse 6 sa Tagalog, babasahin ko. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Si Lord po ang sinasabi dito. Siya mismo ang magtataas sa iyo sa kapanahunan. Ibig sabihin, may tagumpay. Araw-araw ng buhay nyo. Lalakad kayo sa tagumpay. You can take over this year. Amen? Kung gusto nyong mag-take over this year, mangyari yung prophecy ni God sa ating lahat. Amen? Let's walk in the spirit of humility. Amen? Alam niyo po ba, yung pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon ay hindi kawalan sa atin. Amen? Walang kawalan. Itataas ka pa nga eh. Di po ba ang gandang deal yun? Ang gandang deal po yun na nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Nag-walk ka, lumalakad ka sa kababaan sa harapan ng Panginoon. Ang isang example po natin doon, when we believe and we acknowledge Him, His Word, we believe to His Word, it's the sign of the spirit of humility. Amen. At ngayon, sabi ng Colossians 3:12, basahin po natin yan. Ito ay napakagandang verse po, no? Colosas sa Tagalog, Colosas chapter 3, verse 12. Sana po mayroon kayong mga Biblia para makita po ninyo yung pinag-aaralan natin. Verse 12, sabi po dyan, put on, therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Sa Tagalog, mangagbihis nga kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Kaya alam niyo po, sabi dito, put on, mangagbihis kayo. Kasi po, we are in new creation. Di ba? Yun po tayo, we are born again. We are created in the image of God. Wala na yung dati natin. Kaya sabi ni Lord, mangagbihis kayo ng kababaang loob, kapakumbabaan. Amen po ba? Kaya, kung baga po, kapag ito, mangagbihis, kaya minsan niisip ko to while meditating this, mangagbihis nga kayo. Ibig pong sabihin, wala na yung lumang damit natin. Kumbaga sa natural, wala na yung lumang maruming damit. Magbihis ka na ng bagong ikaw. Ano yung bagong ikaw? Ikaw ay anak ng Diyos na mayroong spirito ng kapakumbabaan. Kaya nga sa dyan, mangagbihis nga kayo gaya ng hinirang ng Diyos. Banal ka sa harapan niya, minamahal ka niya, may puso kang mahabagin,
At sabi dyan, may kagandahang loob ka. Ikaw po yun. Ako to. Yan po ang description ng Biblia sa atin. Dinidescribe tayo ng Bible. Sino na tayo? Kaya pwede na pala. Pwede na tayong makalakad sa spirit of humility. Sabi niya, at kayo ay mayroong kababaan. At kayo ay may kaamuan at mapagpahinuhod. Amen? You see, mismo pong salita, kapag pinaniwalaan nyo po itong mga sinasabi ito ng salita ng Diyos, meaning, you're walking in the spirit of humility because you believe in His words. Amen? Yun po ang nais ng Panginoon. Amen? Hindi ka nagmamataas sa Kanya. Kumbaga, hindi ka naman nagmamayabang na sinasabi mo, ako ay pinagang banal na. Ako ay matuwid. Ako ay minamahal ng Diyos. Hindi pagmamayabang po yun. Kasi po, yun po ang sinabi niya kung sino tayo. Kaya, pwede na tayo pong, amen, maging consistent na lumakad sa kababaan sa Espiritu. Amen? We can walk now in the spirit of humility. At sabi po dyan, amen, tulad ng napag-usapan natin last time kay Joshua, amen, sabi po natin, si Joshua ay very consistent siya sa kanyang intimacy and he is so consistent sa kanyang communication with God. Amen. Alam niyo po ba, while meditating Joshua, amen, yung book of Joshua, ang nakita ko din po kay Joshua ay consistent siya, very consistent din po siya doon sa spirit of humility. Amen. Ano po siya very consistent, hindi lang once a week, humble siya, hindi ganon. Tuloy-tuloy po yun, consistent po siya. Mula pa lamang doon po sa nagtiktik sila sa lupaing ipinangako, yun, buong Israel, halos milyong-milyong Israelita, inusig sila, sinasabi na, halos batuhin sila dahil nga yung report nila, masasakop natin ang promised land kasi, kayang-kaya natin silang sakupin, kayang-kaya nating mag-take over doon. Yun ang report nung dalawa ni Joshua and Caleb. Pero alam nyo po ba, galit na galit naman sa kanila yung buong sambayan ng Israel. Baligtad naman sa kanilang pinaniwalaan. Pero, naniwala po. Kaya bakit alam kong nananatili siya sa spirit of humility? Kasi, sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng pressure ng mga Israelites sa kanya, hindi po siya nagbago ng paniniwala doon sa ipinangako ng Diyos sa kanila na i-conquer nila yung promised land, na magti-take over sila sa promised land. Amen? So, very consistent po siya hanggang isang araw, amen, nilid niya ang new generation to conquer or to overcome o take over sa promised land ng Panginoon para sa kanila. Amen? Naging consistent din po siya. Hindi lang siya naging consistent sa intimacy niya sa Panginoon. Amen? Hindi lang siya lumakad sa yung radical faith. Hindi lang siya may radical faith. Hindi lang siya may radical obedience. Kundi meron din siyang very consistent din po siya na lumakad sa spirit of humility. Amen. Namuhay din po siya sa kababaang loob, sa kapakumbabaan, sa harapan ng Panginoon. Na isa pong makikita natin, sa kabila ng pag-uusig, hindi niya i-give up. Amen. Yung promise ni God. Yun po ang maganda. Yun po ang ibig sabihin nun. Kasi you believe God. You believe to His promise. Amen. This year, sabi ni God sa atin, 2026 is the year of takeover. Amen. If you want to take over, anong kailangan pong mayroon tayo? Be consistent. Be consistent in the spirit of humility. Kasi po, anong sabi ng promise ng 1 Peter 5:6? Sabi diyan, in due time, amen, sa kapanahunan, itataas ka ng Panginoon. Ibig sabihin, yung victory, yung tagumpay, ay nakalaan specifically para sa iyo. Amen? Para sa akin. Sabihin mo, Lord, thank you. Victory is mine. Amen? So, victory is ours.
Amen? Kailangan mo lang siyang paniwalaan. Kailangan mo lang lakaran ang spirito ng kababaan. Amen? So, meaning po, faith means humility. Yun po yun eh. Kasi may faith po si Joshua. Amen? Lumakad siya sa kababaan because he believed to the word of promises. Amen? To the word of God. So likewise, no, tayo din po ay ganon. Kung ano po ang sinasabi ng Panginoon sa atin, paniwalaan po natin yon. At ano pong nangyari kay Joshua? Basahin niyo po yung Joshua para po, pag sinimulan niyo yung Joshua, maniwala kayo. Hindi niyo titigilan hanggang di niyo matapos yung ending. Amen? At ano po ang nangyari? Sa panahon na nung nilid na niya ang mga Israelites to take over dun sa promised land ng Panginoon, ano pong nangyari? Talagang nag-take over sila. Lahat ng mga giant doon, napalayas nila. Amen? Sila ang pumalit. Yun ang ibig sabihin po ng take over. Amen? Kung mayroong naghahari-harian sa buhay mo, manatili ka lang, maging consistent ka sa spirit of humility. Ano man yung spirit na yon ng kataasan, amen, yun po ay lalayas, amen. Ano mang giant ng problema sa buhay mo, sa katawan mo, kung may karamdaman ka, amen. Sabi ni Lord kasi yun yung word ni Lord, kagalingan sa katawan natin. So if you believe to His word of healing, kagalingan po sa'yo, magte-take over kayo sa katawan ninyo ng kagalingan. Magte-take over yung kagalingan sa katawan po natin. Amen? Ako po walang sakit. Amen? Bakit? Kasi po, yun po ang sikreto ko. Amen? Lumakad tayong may pananampalataya, paniniwala, spirito ng kababaan sa harapan ng Panginoon. Amen? So, yun po ang nangyari kay Joshua kasi nasa Joshua po tayo. Amen? Diba? Meditate nyo po yung buhay ni Joshua, yung word ni Lord doon, mga promises ni God sa kanya, nanatili po siya doon. At yun po ang nais ng Panginoon mangyari sa atin. Pero, tingnan nyo po yung Ephesians. Tingnan nyo ha. Ayun. Example po, bago po tayo pumunta ng Ephesians, magbibigay lang ako ng example ng isa pa, ng humility, no? Yung may pag-amin ka. Amen. For example, nagkamali ka. Amen. Admitting mistakes. Amen. Spirit of humility po yun. Amen. Kapag nakagawa ka ng isang pagkakamali, mayroon kang pag-amin, yun po ay spirito ng kababaan. Amen. For example, nagkamali ka sa isang bagay, sabihin mo, sorry. Kunyari, sa kapatid mo, may nagawa kang isang bagay na alam mong mali talaga. Sabihin mo, I'm sorry. Amen. Talagang nagkamali ako. Mali talaga yung nasabi ko. I'm sorry for that. Amen. O, instead na mag-pretend ka. Amen. Imbis na itago mo yung katotohanan. Amen. Sabihin mo yung katotohanan na nagkamali ka, may acceptance ka ng pagkakamali mo. Amen. That spirit of humility. Amen. Sabi ng salita ni Lord po, naalala ko lang, the truth shall set you free. Amen. Parang yun, yung kanina example ko, kaya tayo may buhay na walang hanggan because, amen, na-set free tayo. Amen. May pag-amin tayo na nagkamali tayo before the Lord, nagkasala tayo before the Lord. So, ganun din sa kapwa po natin. Amen. Uma-apply po ito sa lahat, yung spirit of humility. Amen. Kasi sabi po ni Lord, magpakumbabaan kayo sa isa't isa. Maghingi, magpatawaran kayo sa isa't isa. Sabi po ng salita ni Lord yun. So, when we do that, amen, mayroon po tayong pag-admit na nagkamali po tayo. Amen. Mag-sorry lang tayo. Amen. The spirit of humility. Amen. Walang mawawala po sa atin. Amen. Magkakaroon pa nga tayo kasi i-reward ka pa nga ni God Bakit? Victory is yours. Magtatagumpay ka. Maging mananagumpay ka. Amen. Amen. Isa pa po, no? Being teachable. Amen. Maging po tayo, yung maging pliable po yung puso natin. Magkaroon po tayong teachable heart. Amen. For example, mayroon siya yung nag-correct. Amen. Marunong kang tumanggap ng feedback. Amen. Marunong kang tumanggap ng payo. Amen. Knowing na
knowing you can always improve yourself. Amen? Ibig sabihin, mayroon kang puwang pa. Amen? Na pagbutihin pa, lumago ka. Amen po ba? Sabi nga, open rebuke is better than secret love. Mas mabuti nga po yung minsan mayroon pong kumakausap sa atin. Amen? Na nagsabi na, kunyari, sabihin sa iyo, sister, kailangan siguro ito ang gawin mo. Ito ang gawin mo, ganyan. Huwag kang masasaktan, huwag kang ma-offend. Mag-thank you ka nga dun sa taong yun. Kasi po bakit? Kasi ibig sabihin, gusto pa ni Lord mag-improve ka, mag-grow ka sa bagay na yun. Hindi para ma-down, hindi para apakan yung pagkatao mo. Hindi po. So, pag marunong po tayo mag-accept ng advice, ng feedback, amen, amen, lumalakad ka sa spirit of humility. Hindi parang, sinasabi mo ba yun? Hindi po ba minsan parang pag mayroong nag-correct sa atin, parang, sister, parang mali yata yung sinabi mo kanina. Defensive po tayo agad. Huwag pong ganon. Amen? Pakinggan mo muna yung kausap mo, tapos isip-isipin mo yun, parang, may point nga yung kapatid kong ito, na nagkamali nga yata ako sa sinabi ko kanina. You see, ibig sabihin po, si Lord, lagi pong nandyan. Amen? Nandyan siya, lagi nakatingin sa atin, na kung lumalakad tayo sa spirit of humility, handa po siyang i-reward tayo. Kaya sabi niya, in due time, amen, itataas ka ng Panginoon. Magtatagumpay ka lagi. Amen. So, listen to one another. Anong sabi ng 1 Peter 5? Sinabi po dyan, younger, submit yourself unto the elders. You see, ito po yung sinasabi ko. Amen. Maging ang mga anak natin. Amen. Kung isa kang kabataan, estudyante, anak. Amen. Sabi dyan, tuwing tayo po ay nagpapasakop o nagre-respeto sa nakatatanda sa atin. Amen. Tumatanggap ng payo. Yun lang naman po yun eh. Amen. Hindi ka nagiging proud sa sarili mo. Parang may pagtanggap ka ba ng payo sa magulang. Kunyari, isa kang anak, payo sa magulang. Amen? So, may kaibigan ka, payo ng isang kaibigan, hindi mo ito minamasama. Amen? Tinatanggap mo ito na mayroong kapakumbabaan. Pinag-iisipan mo to, di ka nagre-react ng galit agad. Amen? Pag-isipan mo ito. Amen? Dahil alam ni Lord, makatutulong ito sa iyo. Amen po ba? So, that's the spirit of humility. Amen? Example po natin yon. Amen? So, ngayon po, basahin po natin Ephesians 4 verse 2. Puro verses po tayo ngayon. Ephesians chapter 4 verse 2. Ayan. Sabi diyan, be completely humble and gentle, be patient, bearing one another in love. Nakita niyo po ito? Sa Tagalog, na inyong nilakaran nung una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga makapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng, Ephesians 4:2. Mali po yung verse ko na nabinasa. Chapter 4 verse 2. Ito, verse 2. Ayan. Ng buong kapakumbabaan, lumakad kayo ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod, nangagbatahan kayo sa pag-ibig. So, amen po ba? So, be completely humble and gentle, be patient, bearing one another. Amen? Ganun din po, sa lahat po ng area po natin to uma-apply, amen, itong spirit of humility na ito. Sa anak, magulang sa anak, asawa, sa asawa, kapatid, sa magulang natin, sister-in-law, kaibigan, lahat po, hagip po nito. Amen? Parang alam nyo isang example ko dito, yung sa akin po, kami as magulang, minsan di po ba tayong mga nanay, kung isa kang nanay, o isa kang kapatid na may naalagang maliit na bata, minsan may panahon na parang ang tawag dito. May panahon na minsan tumataas yung boses natin, yung sinasabi natin, makinig ka nga. Di ba? Minsan may ganun tayong pag napupuno na tayo bilang magulang, sabihin,
Ano ba? Makinig ka naman sa sinasabi ko, di ba? Ganun minsan yung mga magulang eh. Parang may nasasabi tayo minsan na parang below the belt. Amen? Alam niyo po, pag nangyayari sa akin yun, ang ginagawa ko, because I realize, mali pala, kakausapin ko yung anak ko, sabihin ko, anak, sorry, nataasin kita ng boses kanina. Alam ko namang hindi tama yun. I'm sorry for that. You see, so nagsusoften po, no, lumalambot yung puso ng mga anak natin. Amen. Yung alam mo yon, kasi po alam nyo tayo bilang magulang, kahit po tama yung pinupuntos po natin sa kanila, pag mali po yung tono ng boses natin at pakakasabi natin sa kanila, hindi po yun makikinig sa'yo. Amen. So minsan po nangyayari po sa akin yan. Ginagawa ko, I humble myself before my children. Amen. Mayroon akong pag-amin na nagkamali ako. May pag-amin ako na nataasan ko sila ng boses. Alam niyo po ba yun? So, hindi po kawalan sa akin yun. Hindi kawalan sa atin yun. Amen. Kaya anong mangyayari? May resulta po lagi siya. Victory. Amen. So, next time, nagiging aware ka na. Maging yung anak mo, next time, talagang makikinig siya sa'yo. Amen? So, hindi po, anong tawag dito? Wala pong tawag dito, super nanay. Amen? Pero kailangan din po tayo, para maging super nanay po tayo, tawag dito, pwede nating gawin, be consistent in the spirit of humility. Amen? Silang po yung pama-advise ko sa mga nanay. Amen? So sabi niya, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. So alam niyo po yun, you're walking also in love when you walk in the spirit of humility. Amen? For example, yung sinasabi ko po sa anak ko, amen? Because I want to express my love. Amen? Saying sorry is hindi kawalan sa akin. At hindi rin naman ibig sabihin nun, uulit-ulitin na ng anak ko yung kung ano mang pagkakamali niya. Hindi po. Ang resulta din po nun, lalambot ang puso niya. Amen. May magbabago sa puso po niya. Vice versa po yun. May nangyari sa anak ko, may mangyayari din sa akin. Amen. Tagumpay, pareho sa inyong dalawa. Amen. So yun po ang nais ng Panginoon. Kaya ayaw po ni Lord ng ma-pride po tayo. Ayaw ni Lord yun. Against po si Lord doon. Ayaw po ni Lord. Kasi hindi nature ni God yan eh. Amen. So, tingnan natin. Proverbs 15 verse 33. Kawikaan. Sa Tagalog po, kawikaan. Kawikaan. Saan si kawikaan? Proverbs. Kawikaan 15. Ayan. Kawikaan 15 verse 33. Ayan. Ayan, sabi niyan, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Ang ganda po nitong verse na ito. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Nakita niyo po yun? And before honor is humility. Amen? Before honor is humility. Sabi niya, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. So, yun po yung sinasabi ni Lord sa 1 Peter, no? Kapag tayo ay lumalakad sa kapakumbabaan, amen, in due time, amen, yung honor na yun, yung favor po ay para sa atin, yung victory ay sa'yo, amen, hindi sa ibang tao. Sa'yo, ikaw mismong nag-apply, ikaw mismong lumakad doon, amen. So, yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Amen. And Proverbs 3:34, sabi diyan, tunay na kanyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, ang lalim sa Tagalog. Ngunit binibigyan niya ng biyaya o pabor ang mabababa. Tingnan niyo po 'yon. May pabor, binibigyan niya ng biyaya. You see, we are surrounded by God's favor po. Every time we walk in the spirit of humility, yung pabor po ng Diyos nakapaligid sa iyo. Ang pabor ng Diyos ay nakabakod sa iyo. Gusto po ba natin yan? Yung pabor ng Diyos ay laging sa iyo?
Amen. Kung gusto mo yan, kapatid, amen, be consistent in the spirit of humility this year so you can take over this year sa lahat ng areas ng buhay mo. Amen. Financial, physical, relational, mental, emotional, amen. Saan pa? Financial, ano pa? Sa lahat po ng area ng buhay po natin. Amen. Ikaw ay magte-take over po doon. Even to the kingdom of God, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Na mayroong spirito ng kababaan. Amen. At sabi niyan, Psalm 25 verse 9. Sabi diyan, He guides the humble in what is right and teaches them His way. Amen. See, nakita niyo po to? He guides the humble. Amen. Minsan po ba may mga panahon na nalilito po tayo sa mga circumstances ng buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay o mga challenges sa buhay. Minsan po gano'n, no? Nalilito tayo, nakukonfuse na tayo. Ano ang sabi ni Lord? He guides the humble in what is right and teaches them His way. Amen? Lumapit ka kay Lord, i-acknowledge mo na ang tulong ng Panginoon. Anong gagawin po niya? I-guide ka po niya. Amen? I-guide ka niya. Kung ano ang tama, ano ang dapat mong gawin. Amen? Tuturuan ka niya, sabi dito, ng kanyang daan, ng kanyang mga ways. Millions of ways po meron ang Panginoon po natin. Kaya, every time we acknowledge, kailangan natin ang tulong ng Panginoon, ang help ng Panginoon. Amen? Handa po rin siya. I-guide ka. Kasi sabi niya dito, He guides the humble. So, mag-guide ka lang po niya if you walk in the spirit of humility. Amen. Kung mag-humble ka before the Lord, mag-humble ka sa salita niya, paano? You believe in His word. You believe what He says. Amen. Kung anong sinabi niya, Lord, sige, naniniwala ako. Pag sinabi ni Lord, forgive, mag-forgive ka. Pag sinabi ni Lord, say sorry, sorry ka. Amen. Pag sinabi ni Lord, ito gawin mo yun. Amen. Just obey God. Amen. Yun po ay nagpapakita ng humility before the Lord. At ang tagumpay ay sa'yo. Victory is yours. In due time. Amen. God will lift you up. Amen. Tataas ka ng Panginoon. Kung gusto po natin yung this year to take over, amen, be consistent in the spirit of humility. Ano pa pong sinasabi ng verses natin? Psalm 149 verse 4. For the Lord takes delight in His people. He crowned the humble with victory. Amen. Gusto natin yung victorious life. Amen. Yung matagumpay na buhay. Amen. Habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito. Amen. Ang totoo po nun, sabihin ko sa inyo, ang katagumpayan po ay talagang nakalaan sa ating lahat ng mga anak ng Diyos dito sa lupa. Amen. Habang nabubuhay tayo sa lupa, gusto ni Lord, talagang victorious yung buhay po natin. Amen. Namumuhay tayo sa katagumpayan. Amen. Paano tayo magiging victorious sa buhay pong ito? Sabi ni Lord, for the Lord takes delight in His people. Kanin daw po? Takes delight? For the Lord takes delight. Where? In His people. In the child of God. The children of God. Amen? Sa atin, sa iyo, sa akin. Amen? Doon sa, very specific dito, He crowned the humble with victory. Amen? Alam niyo po, very specific po ito. Amen? Crown the humble with victory. Sino po ang kinakrown ni Lord? Pinuputungan niya ng tagumpay ay itong mga anak ng Diyos na namumuhay sa kapakumbabaan. So meaning, kahit anak ka ng Diyos, kapag po namumuhay ka sa pride spirit o prideful spirit o sa kataasan, amen, hindi ka makakrown ng victory. Kasi sabi dito, He crowned the humble with victory. Malinaw po yun. For the Lord takes delight in His people. He crowned the humble with victory. Amen? Ibig pong sabihin, very specific niyang sinasabi, yung crown na yun ng victory ay ibinibigay lamang ng Panginoon kapag
ang anak niyang ito ay lumalakad sa spirito ng kapakumbabaan. Amen? So, malinaw po sa atin lahat yon. Amen? So, dapat po yun po. Yun po ang ano natin this year para maka-take over tayo. Amen? For this year, ano sabi ni Lord? He crowned the humble with victory. Mamuhay po tayo. Amen? Be consistent po sa spirit of humility. Alam yung sabi dyan, mga pahuling verses po natin. Matthew 23 verse 12. He that shall humble himself shall be exalted. You see, inulit na naman ng Matthew 23 verse 12. He that shall humble himself shall be exalted. Kung sino man nagpapakumbaba sa kanyang sarili ay kanyang itataas. You see daw po, hindi magulang, hindi anak, hindi asawa ang magtataas mismo sa iyo, ang magpapatagumpay sa iyo, ang magbibigay ng crown sa iyo ng victory. Amen? Not your husband will crown you with victory, kundi si Lord mismo po, ang Diyos ng kataas-taasan, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yun po ang gusto natin. Amen? Dahil pag si Lord na po ang nagbigay ng victory sa atin, ang nagputong ng tagumpay sa atin, wala na pong kahit po demonyo ay hindi kanya kayang pabagsakin. Walang makakadaig po nun. Amen? Lord of Lords and Kings of Kings na po ang pinanggalingan ng iyong tagumpay. Amen? Because you walk in the spirit of humility. Amen? Sabi niya, he that shall humble himself shall be exalted. Amen? So, yun po, tandaan po natin yan. No? Ang sino mo nagpapakumbaba sa aking sarili ay itatas ng Panginoon. Pagtatagumpayin ng Panginoon, puputungan ng tagumpay ng Panginoon. Amen? So, Philippians 2, chapter 2, verse 5 and 8. Dito po tayo magtatapos ng verse natin. Amen? Malapit na po akong matapos. Amen. Ito, isang example po. Amen. Philippians. Amen. Philippians. Sana si Philippians. Ayun. Kung nandyan na po kayo, basahin nyo po yan. Kahit di ko naririnig. Ayan. Philippians. Pilipos sa Tagalog. Philippians 2, chapter 2, verse 5 to 8. Ayan. Sabi po dyan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Nakita niyo po ito? Isa pong pinaka example po natin dito ay ang Panginoon. Amen? Ang Panginoong Jesus. Kasi sabi po dyan sa verse 5, ayun, sabi niya, mangagkaroon kayo sa inyong pag-iisip. Sinasabi po dito ng Pilipians, sa isip po daw natin, amen, sa puso natin, na ito daw ay na kay Kristo Jesus din naman. Ito yung mindset ni Jesus, ito yung nature ni Jesus, amen, ito yung buhay ng Panginoon, na siya, bagaman nasa anyong Diyos, kita niyo po yun, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan o pagkapantay niya sa Diyos. Hindi siya nagmalaki. Kahit po, no, siya nagmula sa Diyos, nag-anyong Diyos, amen, may anyong Diyos, hindi po niya ipinantay ang kanyang sarili, niya sa Diyos. Ngunit, ang sabi dyan, bagkus, hinubad niya ito. Amen? At nag-ayong alipin na katulad sa mga tao. Tulad po natin. Amen? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Mamuhay na parang tao na tulad po natin. At sabi ng verse 8, at palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Amen? Na nagmaging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. You see, hanggang kamatayan po, ang Panginoong Hesus ay naging mapagpakumbaba sa harapan ng kanyang Ama. Lahat ng kanyang inuutos ng kanyang Ama, amen,
ay nagawa niya po yun because of the spirit of humility. Kung anong sabihin ng kanyang ama, ito po ay kanyang sinusunod. Yun po yun, namuhay po siya, naging masunurin nga siya, sabi dito. Siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Wala na pong kung sino man po ang pwedeng talagang may kay para maging magyabang, si Jesus po yun. Pero hindi niya rin po, maging si Jesus po, hindi niya po yung ginawa. Amen. Hindi niya po ginawa yun. Kahit pa may kay siya, sabi niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Namuhay na parang tao tulad natin. At siya ay lumakad sa kapakumbabaan sa harapan ng kanyang amang nasa langit. Kaya po, anong nangyari? In due time. Amen. Sa kapanahunan, anong nangyari? Sa krus ng Kalbaryo, victory is ours. Victory is ours. Amen. Yun po, nagtagumpay po ang Panginoon. Kaya sinabi niya sa huling wika niya, nung siya ay nalagutan ng hininga, it is finished. Hanggang sa huli, tinapos niya po. Amen. Nag-take over po siya. Amen. Sa lahat ng kadiliman, lahat ng gawa ni Satanas. Amen. Kaya nga po pwede na tayong mamuhay sa tagumpay. Amen. Pero po, may part tayo. Ginawa ni Jesus yung part niya bilang tagapagligtas natin, manunubos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon po, may part naman tayo. Amen? Para makatake over tayo, sabi ni Lord, 2,000 years ago, amen, talagang napagtagumpayan niya na ang gawa ng kaaway. I-enforce na lamang po natin. Amen? Paano po tayo makaka-take over this year? Pwede na. Dahil lalakad po tayo, amen, sa spirito ng kababaan. So, maging consistent po tayo, tulad po ni Joshua, tulad ni Jesus. Amen. Si Jesus po ay naging consistent din po siya mula sa simula. Amen. Naging consistent po siya na lumakad sa spirito ng kapakumbabaan sa pamagitan ng pagsunod niya sa lahat ng sinasabi ng kautusan, lahat ng sinabi ng kanyang ama, lahat ng instruction ng kanyang tatay sa langit. So, ganun din po tayo. Sabi sa verse 5, verse 5, magkaroon din kayo ng pag-iisip. Amen. Let this mind be in you. Amen. Itong kaisipan na ito, itong ganitong klase ng pananampalataya, kaisipan na tulad ng kaisipan ng Panginoon ay magkaroon din daw po tayo, sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos. Meaning, lumakad po tayo sa spirito ng humility. This year, amen, makaka-take over ka. Amen. Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Anumang sabihin po natin, anumang salimuot o anumang hirap, anumang challenges ng buhay. Sabi ko nga kanina, inisa-isa ko, spiritual, emotional, mental, relational, financial, lahat po yun. Makaka-take over ka doon. Victory is yours. Amen? Sabihin mo ngayon, victory is mine. Amen? Kaya sabi na Lord, gustong-gusto ko itong verse na ito, for the Lord takes delight in His people. He crowned the humble with victory. At ganun din sabi ni Panginoon, amen? Si Jesus, kahit siya'y Diyos, hinubad niya ang pagka-Diyos niya. At siya daw ay, anong sabi dito? Verse 8, sabi niya, and became obedient unto death, even the death of the cross. Amen. Siya'y naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ganon po tayo, maging masunurin tayo sa word ni Lord, manampalataya tayo, paniwalaan natin kung anong pinagagawa ni Lord sa atin. Amen. Paniwala at gawin natin. Bigyan po natin ng action, yung faith po natin. Faith without action is dead. Amen? So, faith without works is dead. Sabi po ng James yon. So, ayaw po nating maging patay ang pananampalataya natin. Kaya, bibigyan natin to ng gawa. How? Be consistent in the spirit of humility. Kasi po, ang pagsunod, ang paniniwala, ang pananampalataya, meaning, you're walking in the spirit of humility. Lahat po yun, no? Nakukover po nito. Amen. May kapakong dito po ako magtatapos, no. I just want to challenge you, church, na
sa lahat ng area natin, pwede nating i-apply ito. Kung nagkamali ka, spirit of humility lang po ang katapat niyan para yung tagumpay mapasayo. Amen. May pag-amin ka sa kasalanan mo, may pag-amin ka sa harapan ng Panginoon, may pag-amin ka sa kapatid mo, may pagsisisi ka, amen, may pag-acknowledge ka na nagkamali ka, may paniniwala ka sa pangako ng Diyos. Lahat po yun, covered po nito. Amen. So kaya, puputungan ka ng tagumpay ng Panginoon. Sa taon na ito, amen, hindi lang ito taon ng takeover, kundi taon ng tagumpay. Amen. Sabi natin, amen, kasi pag naka-takeover ka, tagumpay po yun. Ibig sabihin, victory. Victory. Amen. Ano po ba? Tanong ko po sa inyo, ikaw lang makakasagot nito. Okay lang, kahit di ko marinig. Ano ba yung pinagpipray mo ngayon na gusto mong magtagumpay doon? Na makita mo yung victory sa relationship ba? Sa family ba? Sa finances ba? Sa kaibigan ba? Sa ministry ba? Kung isa kang minister? Sa church ba? Sa business ba? Sa trabaho ba? Amen? Sa kapatid mo? Sa asawa mo? I-name nyo, pangalanan nyo ngayon yung panalangin mo, Lord, dito ko gustong magtagumpay. Dito, Lord, sa part nito, gusto kong mag-take over, Lord. Lord, ito pa, Lord, na kailangan mag-take over ako this year, Lord, sa part na ito ng buhay ko. Kapatid, sabihin ko sa'yo, just walk. Be consistent in the spirit of humility. Sa pangako ng Panginoon, He will crown you. Amen. Puputungan ka ng tagumpay. Amen. He crowned the humble with victory. Tagumpay po ay sayo. Ano po yon? Sigurado po yon. Yun po ang maganda sa pangako ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo yung parang sugal. Ang pangako ng Diyos hindi parang sugal, na pag naniwala ka, parang tatama ba o hindi. Parang sa loto. Parang pag sinulat ko bang number na ito, tatama ba ito o hindi. Hindi ka sure. Ang salita ng Panginoon ay sure na sure. Amen, mga kapatid. So, I want to challenge you. Ilista nyo. Amen. Lord, itong part na ito, gusto kong magtagumpay dito, gusto ko victory dito, mag-take over dito. Write it down. Amen. Sabi ng Biblia yon, isulat mo. Kung seryoso ka, isulat mo to. Sabihin mo kay Lord, Lord, itong part na ito, parang ang kaaway ang nagti-take over. Lord, gusto kong mag-take over dito sa part na to. Sabihin mo sa Panginoon, and then, it shall come to pass. Pangyayariin po ng Panginoon, puputungan ka ng tagumpay ng Panginoon. Amen. So, God bless po. Kung mayroon po kang communion element dyan, tayo po ay mag-communion bago tayo magtapos ng ating salita ng Panginoon. Amen. So, alalahanin po natin, sabi ng salita, sa mga latay ni Jesus, kung ikaw ay may karamdaman, sabi ng salita, by the stripes of Jesus, you were healed. We are healed. Amen? Tayo pinagaling na. Amen? At sa dugo naman ng Panginoon, sabi ng salita, tayo ay may tipan sa harapan ng Panginoon. Amen? Tipan ng tagumpay. Tipan ng tagumpay. Amen? Paano? Maglakad ka sa kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Lumakad ka ayon sa salita ng Diyos. Align yourself before the Word. Amen? So, yun po ang gagawin po natin, mga kapatid. So, sa umaga pong ito, tanggapin natin ang tinapay na siyang kumakatawan ng katawan ng Panginoon at ang dugo ng Panginoon na siyang luminis, nagpatawad sa ating mga kasalanan. Amen po. Ito po'y kainin po natin. Inumin po natin ang saro. Amen. Thank you, Lord Jesus. Kung sa umaagang po ito, lahat po ng ating mga ikapo, mga handog sa Panginoon, panalangin niyo po yan, bless that tithes and offering before God. Amen. Because you believe and you work in the spirit of humility. Amen. Sa pagpapala ng Panginoon, ibigay po natin itong may pananampalataya. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba? Faith means humility. So, ginagawa po ninyo yan na mayroong kababaan,
at pagsunod sa harapan ng Panginoon. So tayo po ay manalangin sa umagang ito. Ama, maraming salamat. Hura Shia Rabakaya Ramashika Yaraha. Lord, pinagpapala ko ang lahat mong anak na nakikinig ngayon at makikinig pa kahit offline, Panginoon. Lord, speak blessing upon their lives, O God. Panginoon, salamat sa iyong pag-iingat, proteksyon sa mga buhay ng iyong iglesia, Panginoon. Lahat ng nakaririnig ng salita mo through this online words, O God, preaching the words, O God. Mapagpala po ang mga buhay po nila. At ang tagumpay po ay maranasan po nila araw-araw sa pamagitan ng paglakad nila sa espiritu ng kababaan tulad ng Panginoong Hesus, ni Joshua, maging si Moses, Panginoon, lahat ng mga servant of God, mga example na mga generals namin sa Biblia, Panginoon, Lord. Ura Shika Rabahara Makiyara Hayara Kira. Lord, pinagpapala ko ang iglesia mo, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, sa biyaya mo. Kami ay makalakad sa taon na ito na mayroong patuluyang paglakad sa kababaan, sa espiritu ng kababaan mo, Panginoon. Hurashi, Arabakhaya, Rakia, Rahaya, Raha. Mamuhay kami, Lord God, sa spirit of humility, Panginoon, before you, Jesus. And Lord, we will obey, we will believe, we will have faith in your words only, Lord God. Hurararakiya, Bahashi, Kaya, Raha. Lord, ang pagpapala, ang iyong biyaya, ay tanggapin ng iyong mga anak sa umagang ito, Panginoon. Even their mga ikapo and tithes and offering, bless them, Lord. Tulad ng pangako mo, Lord God, siksik, liglig, umaapaw, ang ibabalik po sa kanila. Panginoon, mangyari po ang iyong mga pangako para sa kanila, para sa aming lahat, Panginoon. Lord, sa umagang ito, maraming salamat, Lord. We worship you, we honor you this morning, O God. We give back all the glory and praises to your name, Father. In the name of Jesus Christ. Amen and amen. So God bless po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa buong isang linggong ito. Bye!